Mga kababayan, ngayong araw po ng Martes, December 16 na po, 2025, banta ng huling bagyong nakikitang mabubuo, giging consistent po sa ating tinatawag na tropical cyclone threat potential. Aalamin natin kung yan ay may potential na maging malakas at ito'y tatawagin bagyong Yasmin kapag nakapasok o nabuo na sa ating bansa sa week 1 hanggang sa week 2 po ng December. Ngayon din po ay aalamin natin ang iba't ibang mga weather system na patuloy po nagpapaulan sa malaking bahagi po ng Luzon, Visayas at Mindanao. Well, bago ho natin yung simulan, hihiling lamang po ako ng pabor. Malaking bagay na po sa amin na i-like at i-share nyo po ang aming update, ang ating update sa mga kababayan natin. Maraming salamat po. By the way, muli po ako magpapakilala sa mga hindi pa po nakakilala sa akin. No? Ako po si Kuya Francis, ang inyo pong weather forecaster ngayong araw po ng Martes. So dito po natin sisimulan. Sa inilabas po ng pag-asa na tropical cyclone threat potential bago ho ito't kalalabas lamang kahapon sa week 1 po natin ng December 15 hanggang December 21, nagiging consistent po or may consistent tayo ng sama ng panahon na nakikita at na-monitor dito pero nasa low chance po na category para maging isang ganap na tropical depression. Uulitin ko ha, pagitan po ng December 15 hanggang December 21. So bago yan magpasko, week 1 po yan ng December. So kung sakali pong bago magpasko, maging bagyo yan, or sabihin na natin tropical depression, mahinang bagyo, tatawagin po yung bagyong Yasmin. So clear at klaro po tayo dyan sa week 1. Sa week 2 naman po natin, magsisimula yan sa December 22 hanggang sa December 28. So ito naman yung sinasabi ko, pagkatapos ng bagyo, may another o panibago pong banta ng sama ng panahon na may low chance din na category na maging isang ganap na bagyo o tropical depression. So yung sama ng panahon na yan, dalawa yan mga kaibigan, magkaiba ho yan hindi yan parehas. Yung isa nakikita po natin, bandang Eastern Mindanao ang magiging direksyon. Yung sa week 1 ho natin, bandang Eastern Visayas. Eastern Mindanao at Visayas area ang kanyang nakikitang lokasyon. At yung pangalawa namang sama ng panahon, consistent yung kanyang direksyon pa Eastern Visayas. So titignan natin mamaya kung yan may posibilidad bang maging malakas na bagyo, no? Or magiging mahina ba? Aalamin natin. Ngayon po, marami nagtatanong dahil nga wala naman tayong anumang bagyo or low pressure area na minomonitor po sa loob at sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero tuloy-tuloy po ang mga pag-uulan, no? Kahapon nakita naman natin umaga pa lamang, hindi na maayos ang panahon. Tapos pagdating ng hapon hanggang sa gabi, medyo may mga pag-uulan. So alamin natin ang iba't ibang weather system na patuloy po nakakaapekto sa malaking bahagi ng ating bansa. Tara silipin po muna natin yung ating tinatawag po na live weather system o radar. So kamusta ho yung mga OFW natin dyan, yung mga senior natin. Makinig lamang po kayo, lahat po ng mga viewers, followers po natin. So ito po kung makikita nyo sa ating mapa, clear pa rin naman tayo ngayon at wala tayong bagyo or low pressure area na minomonitor po sa loob at sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero kung mapapansin nyo sa ating mapa, meron pong hangin, no? May iba't ibang hangin na patuloy po nakakaapekto sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya hindi nakakapagtaka kahit walang bagyo, meron pong mga pag-uulan tayo na nararanasan. At inaasahan na hanggang sa magpasko, yan po ay ating mararanasan. Kaya ang sinasabi ko, iba yung epekto ng bagyo o tropical depression sa weather system o sama ng panahon na natural nating nararanasan. So ito po, sa tinatawag po natin ng forecast weather condition, sa area po ng Quezon, sa may Rizal, Batangas at Laguna, yung mga lugar ho na yan, patuloy ho makakaranas ng weather condition ngayong araw ng Martes. Cloudy skies with scattered rains and isolated thunderstorms dahil po yan sa shear line. So tulad na ang sinabi na wala na yung shear line kahapon pero muling bumalik dahil nga po sa salubungan ng malamig at mainit na hangin, yung northeast monsoon at yung easterlies. Nakikita nyo naman kung ano yung nagiging epekto kapag merong malakas na hangin o yung northeast monsoon at meron tayong maalinsangan which is ang easterlies. Nabubuo dyan ang shear line. So may mga impact pa rin ng pagbabaha sa mababang lugar at landslide po sa mga landslide prone area. Samantalang dito naman po tayo sa may Bicol region, Bantang Bicol region, sa may Caraga, Davao region, Northern Samar,
Eastern Samar kasama po ang Southern Leyte patuloy din makakaranas ng cloudy skies with scattered rains and thunderstorms dahil po yan sa easterlies. So kung mapapansin nyo ang easterlies, medyo mas lumakas yung epekto niya ngayon kung ikukumpara natin kahapon. Kahapon kasi hindi pa ganito kalakas yung easterlies, pero dahil nga po lagi nating sinasabi, mabilis nagbabago ang panahon kahit peron tayong amihan or nasa amihan season tayo, nasasapawan pa din minsan ng tinatawag natin na malinsangan or mainit na hangin na nanggagaling po sa may karagatang Pasipiko, which is yan nga po ang easterlies. So ulitin ko, bandang Bicol Region, Caraga, Davao Region, Northern Samar, Eastern Samar at Southern Leyte, umaga pa lamang may mga tsansa na ng mga pag-uulan sa malaking bahagi po ng mga lugar na binanggit ko hanggang sa hapon at sa gabi. So mag-ingat na lamang po yung mga lugar na apektado ng easterlies. So may mga possible impact pa rin yan na pagbabaha sa mababang lugar at landslide po sa mga landslide prone area. Nakikita nyo, kahit walang bagyo pero yung ihip ng hangin medyo malakas talaga. Kahapon ang tindi ng epekto ng malalakas na hangin, At ngayon inaasahan natin halos same scenario din ang mararanasan. Dito naman po tayo sa bandang Metro Manila, sa may Cagayan, Isabela, Quirino, Aurora, Bulacan at Cavite, patuloy po makakaranas ng cloudy skies with light rains dahil po sa northeast monsoon. Ang hanging amihan po sa ngayon ay sinasabayan din ng iba't ibang weather system tulad na lamang po ng shear line at ng easterlies, kaya nagkakaroon ng double effect sa mga lugar na direktang naapektuhan nito tulad sa Metro Manila, Cagayan, Isabela, Quirino, Aurora, Bulacan at Cavite. Yung mga lugar ho na yan, northeast monsoon na nakakaapekto. So may mga tsansa pa rin po ng mga pagbabaha sa mababang lugar at landslide po sa mga landslide prone area. So kinakailangan doble ingat pa rin tayo. Lagi po magdala ng payong, jacket, kapote kung kayo lalabas ng inyong mga tahanan o ng mga inyong mga bahay. Sa Batanes naman po tayo pupunta. Sa Batanes, Cordillera Administrative Region, kasama po ang nalalabing bahagi po ng Central Luzon, ay halos same scenario, cloudy skies with light rains ang maasahan o aasahan natin sa mga lugar na yan dahil po sa hanging amihan o northeast monsoon. Ang amihan, marami nagtatanong na bakit daw, Kuya Francis, bakit amihan season tayo ngayon? Bakit hindi ganon kalamig ang hangin? So meron tayong explanation dyan. Lain ko sinasabi sa inyo, kung amihan lamang ang pinaka-weather system o pangunahing weather system na nakakaapekto sa Luzon, Visayas at Mindanao, mas malamig na panahon ang ating pong mararanasan. Pero tulad nito, sinasabayan po ng iba't ibang weather system ang amihan tulad na lamang ng easterlies. Yung easterlies kasi medyo mainit na hangin yan na siyang tumatama doon sa northeast monsoon, nababawasan yung lamig at nabubuo naman yung shear line. So yung mga local thunderstorms, may mga tsansa pa rin yan sa hapon, lalo na po sa malaking parte ng Metro Manila, Luzon, Visayas at Mindanao. So dito naman po tayo sa may Ilocos region, patuloy po makakaranas ng partly cloudy to cloudy skies with isolated light rains dahil pa rin sa northeast monsoon. Kung mapapansin nyo naman kasi mga kababayan ko, malakas talaga ang ihip ng amihan sa ngayon, Talagang pumapalibot siya sa Luzon, Visayas at Mindanao. Pero ngayon kasi, hindi lamang kasi amihan yung nakakaapekto. Meron tayong iba't ibang mga weather system at yung amihan na yan at iba't ibang weather system ay may tsansang makaapekto doon sa papalapit po na banta ng sama ng panahon sa first week hanggang sa second week po ng December. Yung tinalakay ko kanina sa unahang update natin, mamaya babalikan ho natin yon. Sa nalalabing bahagi naman po ng Luzon, sa nalalabing bahagi ng Visayas at Mindanao, patuloy pa rin makakaranas maaga pa lamang na medyo maulap na kalangitan na meron po mga isolated rain showers or thunderstorms dahil sa easterlies. So possible impact pa rin sa mga apektadong lugar ng easterlies, pagbabaha po sa mababang lugar at landslide po sa mga landslide prone area. So ulitin ko wala tayong bagyo, wala tayong low pressure area, pero may mga iba't ibang weather system na nakakaapekto. Yung sinasabi kasi ng mga kababayan natin, Kuya Francis, bakit ganon? Wala namang bagyo, bakit panay ang ulan? Lagi ko pong pinapaalala sa inyo na hindi lang kasi bagyo talaga ang nagpapaulan sa ating bansa. May iba't ibang weather system tayo na kinoconsider. Kaya nga po mas maganda na lagi po kayo nakamonitor
at nakaantabay sa mga ina-update ko. Dito po kasi ina-explain ko mabuti sa inyo at ipinapakita ko sa inyo yung pinakamapa natin. Hayan ho, no? Wala tayong napapansin na bagyo o low pressure area pero umuulan. Dahil po yan sa northeast monsoon, light rains ang naidudulot niyan. Shear line, medyo malakas na mga pag-uulan naman ang naidudulot niyan. Yung easterlies, siya naman yung nagbibigay ng mga pagpapaulan, no? Yung pag-evaporate ng mainit na hangin sa lupa at sa tubig, napoproduce dun yung mga pag-uulan. So yung easterlies, yung malinsangan o mainit na hangin na nanggagaling po sa may karagatang Pasipiko. Kung mapapansin nyo yung ihip o yung ikot ng ating hangin, halos paiba-iba po yan araw-araw. So ngayon, babalikan natin yung ating tinatawag po na tropical cyclone threat potential. May mga nagtatanong kasi kung magiging malakas nga ba itong banta ng mabubuong sama ng panahon, no, sabihin natin bagyo, bago or pagkatapos ng Pasko. So sa ating advanced weather forecast mga kaibigan, tatapatin ko na po kayo, hindi tayo dapat mag-alala sa ngayon. Dahil yung sinasabi ko nga sa inyo, nasa low chance category pa rin yung sama ng panahon na yan, maintain yan, no, or consistent sa pagiging low chance. So may chance na yan ay malusaw anytime bago magpa-score pagkatapos ng bagyo, pagkatapos ng Pasko. Pwedeng malusaw, no? Pero lagi ko sinasabi, pwede ring mabuo. Pero kapag yan po ay naging isang ganap na bagyo, magiging kategorya lamang yan ang tinatawag natin na tropical depression. Kagaya nung dalawang bagyong nauna, which is etong bagyong Berbena at yung Wilma. Pag tropical depression naman, ipapaliwanag ko sa inyo mabuti, more on mas maraming pong mga pag-uulan ang naidudulot niyan kung ikukumpara natin sa mga typhoon or mga super typhoon category. Ito namang nagiging direction niya ngayon, dun sa week 1 natin, yung isa o naunang sama ng panahon bago magpasko, dito yan manggagaling sa may bandang Eastern Mindanao at Eastern Visayas. So paglagpas po ng December 21, may panibagong sama naman tayo ng panahon na nakikita at consistent pa rin sa pagiging low chance sa pagitan naman ng December 22 hanggang December 28. So pagkatapos naman ito ng Pasko at manggagaling naman ang direksyon niya dito po sa may bandang Eastern Visayas. Kaya nga po lagi ko sinasabi, wala man tayong bagyo, lagi natin chinecheck yung mga banta ng sama ng panahon o yung mga typhoon threat na paparating para po yung mga kababayan natin maaga pa lamang ay naaabisuhan na or nabibigyan na po ng babala. Kasi hindi naman po pwede na porkit umaraw lamang or nakita natin sa balita, sa news na wala namang bagyo, wala na tayong masyadong gagawin pangkahanda. Lagi kong sinasabi, dahil sa climate change, marami pong nangyayaring pagbabago sa ating panahon, no? Minsan kahit tag-init, kahit tag-ulan, umaaraw, kahit tag-init, bigla namang nagkakaroon ng mga bagyo. Kaya nga minsan may mga update tayo na bagyo sa tag-init, no? Lalo na po ngayon, alam naman natin, lahat tayo gusto natin maging maganda ang panahon ngayong nalalapit na Pasko, pero hindi naman natin makokontrol kung ano yung dinidikta po ng paparating na sama ng panahon o yung panahon natin, no? At uulitin ko mga kaibigan ha, titignan natin mabuti, wala namang bagyo talaga. Pero ano ba yung dapat nating gawin sa mga ganitong sitwasyon na kahit walang bagyo, walang low pressure area, pero patuloy pa rin po ang mga pag-uulan. So unang-una, kinakailangan na lagi po kayong mag-antabay sa lagay ng ating panahon. Sa mga weather forecast po na ibinabalita ko, mas maganda po na ito sinishare din natin sa iba. Unang-una, kinakailangan lagi kayong mag-subscribe at i-check nyo yung notification bell para pag nag-update po ako sa madaling araw sa umaga, mabilis po kayong nanonotify. Yung ibang mga kababayan natin, laging sasabi ko, Francis, ikaw ang lagi namin pinapakinggan. Kayo po ay talagang sobrang nagiging inspirasyon ko para po laging magbigay ng sariwang update sa lagay ng ating panahon. Maraming salamat kahit yung iba nasa opisina, pinapakinggan po ako. Yung mga nanay, tatay, yung mga lolo at lola natin dyan, yung mga elders natin, yung mga senior natin, lagi po nakikinig, sit back and relax lang po kayo and then i-explain ko mabuti yung lagay po ng ating panahon. Yung pangalawang paalala, lagi ko sinasabi, no, bago magpasko, pagkatapos ng Pasko, meron tayong nakikitang sama ng panahon, pero sinasabi ko sa inyo, maliit pa yung tsansa na maging bagyo yan, pwedeng matuloy, pwedeng hindi. So, lagi kayang mag-monitor sa ating update. Yung pangalawang paalala ko, kinakailangan po maging malinis tayo sa ating mga lugar. At tulad nito, wala namang bagyo pero may mga pag-uulan. Kapag maraming basurang nakatambak, lalo na dito sa malaking bahagi po ng Metro Manila, sa nalalabing bahagi ng Visayas at Mindanao, yan din kasi ang nagiging dahilan. Kaya meron tayong mga pagbabaha na itatala, no, sa mga lugar. Yung iba kasi, lalo na po dyan sa may Malabon area,
no? Mahilang pag-ulan lamang, nagkakaroon na agad ng mga pagbabaha dahil sa walang maayos na drainage, tapos sinasamahan pa ng napakarami at tambak-tambak po na basura. So kung tayo magiging responsableng mamamayang Pilipino, kahit po may malalakas na mga pag-uulan, kung wala namang mga basurang babara sa mga kanal, magiging maayos ang flow ng tubig. So yung pangatlo, lagi ko sinasabi, eto po, no, kinakailangan pa rin natin na i-double check yung ating mga bahay, yung bubong, yung halige, yung pundasyon. Kinakailangan ngayon pa lamang po mas maaga tayo naghahanda sa posibleng banta ng mga sama ng panahon na paparating. Alam naman natin pagkatapos po ng taon na ito ay tag-init na tayo, no? Medyo magiging okay na ang panahon, pero may mga senaryo pa rin na pagdating ng January hanggang sa February ay may mga sama pa rin ng panahon o may mga bagyo pa rin nabubuo. Hindi pa rin po natin inaalis yung mga posibilidad na mayroong sama ng panahon na mabuo by January hanggang sa Pebrero at minsan inaabot pa hanggang sa Marso. So i-monitor po natin lahat yan. Yung isang paalala ko pa, lagi ko sinasabi na i-safety ang mga importanteng gamit, lalo na yung mga papeles, mga dokumento, lahat po ng mga yan, yung mga importanteng bagay. At kinakailangan mag-imbak at mag-stock din tayo ng pagkain na tatagal ng ilang araw. Yung karamihan sa atin nakakuha po ng handog pamasko, may bigas na kasama yon, may pang Noche Buena, pang spaghetti, itabi ho natin. Malaking bagay ho yan. Tulad ngayon, ang hirap po lang labas ng labas, no? Sino po yung may mga sipon? May mga ubo. Uso po ang sipon at ubo ngayon. So, wag po masyadong labas ng labas. Kung lalabas man kayo, lagi pong magdala ng payong, jacket or kapote, yung mga motorista natin, no? Mag-ingat po kayo sa mga biyahe po ninyo. At eto, yung panghuling paalala ko, lagi ko sinasabi na very important na dapat po lagi natin ipinapanalangin sa Panginoon na magkaroon tayo ng magandang panahon. Tulad nito, wala tayong bagyo, walang LPA, which is answered prayer ito para sa atin. Pero lagi ko sinasabi, may mga pag-uulan pa rin tayong nararanasan, no? Pero hindi naman kalakasan, pero mag-ingat pa rin tayo. Ngayong nalalapit na Pasko, no? Ilang araw na lamang po. 9 days to go. Tapos, Pasko na. May mga pupuntahan na po ba tayo? May mga regalo na po ba tayo sa ating mga family, minamahal, sa mga inaanak? So ipanalangin natin na hindi po mabuo yung sinasabi kong banta ng dalawang sama ng panahon. Sa week 1 po ng December, sa pagitan ng December 15 hanggang sa 21, at sa week 2 naman ng December 22 hanggang sa December 28 na wala pong mabuong bagyo. Uulitin ko, kapag may nabuong bagyo, tatawagin bagyong Yasmin at wala itong kinalaman kung magiging malakas ba ito or magiging mahina. So malalaman lang natin na malakas ang isang bagyo kapag lumabas na yung tinatawag natin na area of probability niya o yung pinakasinusundan daan po ng sama ng panahon. Sa ngayon, wala naman tayong dapat na ipangamba dahil wala naman tayong bagyo, wala namang LPA o banta ng typhoon o super typhoon, pero lagi kong sinasabi, maging alerto pa rin. Dahil eto, no, tatlong weather system po yung sinabi ko kanina, ha. Ito yung unang-una natin. Nandito po yan sa may bandang hilaga po na Luzon. Yung northeast monsoon, meron tayong shear line, meron po tayong easterlies, at kadalasan minsan nagkakaroon din tayo ng mga local thunderstorms sa hapon po at sa gabi. Yung nangyari mga pag-uulan kahapon po, madaling araw pa lamang, no? Kita nyo naman, tuloy-tuloy yung mga pag-ulan hanggang sa hapon, ganun din. At inaasahan ngayong araw po ng Martes, may tsansa na halos ganoon din ang senaryong mangyari. Kaya nga po inuulit ko lagi sa inyo at lagi kong pinapaalala na hindi lamang tayo nakakaranas ng ulan sa mga bagyo. Ayaw naman natin na araw-araw o linggo-linggo may bagyo. Pero ang iba gusto may mga pag-uulan. Siyempre yung mga palaya natin, yung mga tanim ng mga magsasaka natin, kinakailangan po yung madiligan. So nasa atin na lamang mga kaibigan kung paano tayo maghahanda sa mga senaryong merong mga pag-uulan o mga malalakas po na mga pag-uulan. Kami mga weather forecaster ay tool lamang or kami lamang yung ginagamit na instrumento upang magbahagi po ng weather forecast, no, o sa lagay ng ating panahon. Siyempre ako, ginagawa ko, nilalagyan ko po ng word of God sa dulo. Ito, no, laging ko sinasabi, tandaan natin ang Bible verse na ito. Sa John 3:16, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanglibutan kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesus upang ang sino mang sumambal tayo sa kanya ay maligtas at hindi po mapapahamak.
So yan po yung the greatest gift na ating matatanggap ngayong nalalapit na Pasko. Wala pong makakapantay dyan. Alam nyo yung regalo na hindi talaga mabibili ng pera. Yan po yung pag-ibig ng Diyos sa bawat isa sa atin. Kaya ikaw kapatid, kaibigan, kabayan, kung meron kang kasamaan ng loob o meron kang katampuhan, kung meron kang kaaway, alisin mo na yung sama ng loob na yan sa iyong puso at makipagbati ka, kausapin mo siya. No, walang mawawala bagkos magkakaroon pa tayo ng peace of mind. So ngayong Pasko, dapat po maging masaya tayo, ilang araw na lamang at wala tayong dapat magiging kaaway at palayain natin yung puso natin sa pagkagalit kung sino man po sa inyo or kung sino man po sa atin. Mga kaibigan, mga kababayan, yan po muna ang ating pinaka-latest na update sa lagay ng ating panahon. Ako po lubos na nagpapasalamat sa inyong pagpakikinig at pagsama sa akin ngayong araw sa ating update. Maraming salamat at God bless po sa inyong lahat.